Isang napakagandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito ang araw na kung saan ang ating tema ay mayroon po tayong bagong theme na sa buwan na ito ng April na Sure Foundation. Na ito po ay bilang isang mga mananampalataya, dito matuturuan po tayo kung paano tayo magkaroon ng foundation, kung paano ang mga tinanggap at na-receive natin sa Panginoon, kung paano tumatag ang bawat mga Kristiyano. Hindi po uligid sa atin, sa ating mga kaalaman ang mga nangyayari sa mundo na ito, maging sa buong mundo. Kaya siguro nararapat lamang po ang ating tingin na upang bawat sa atin, bawat mga mananampalataya, ay dapat natin na siguraduhin natin na talagang ang pagkatanimba sa atin ay matibay. Nagiging ang pananampalataya po ba natin, sigurado po ba tayo na naging matatag? So bago po yan, ayos po muna basahin natin ang ating text na matatagpuan po natin sa unang Pedro chapter 2 verse 4 hanggang 8. Pahingan po ang bawat isa na tayo tumayo, panandalian po. Ito pang bigyan po natin ng ito po ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Ang sabi po niya dito, mabasahin ko po, lumapit kayo sa kanya ay isang batong buhay. Bagamat itinatakwil ng mga tao gayman ay ganili at mahalaga sa paningin ng Diyos, tulad ng mga batong buhay. Hayaan ninyo bago maitayo ang bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng espiritual na handog sa Kanya, siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat isinasaad sa kasulatan, tingnan ninyo ang aking inilagay sa Sion, ang isang batong panulo na pinili at mahalaga. Sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya sa inyo na mananampalataya, siya ay mahalaga. Subalit, hindi sa mga hindi mananampalataya, ang batong itinakwil na makapagtatayo sa bahay ay siyang naging puno ng panulo. Isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita at dito naman sila ay nananahan. Minsan pa, Panginoon, sa bagang ito, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyo, pinupuri ka namin, binalakila ka namin, Panginoon. Ang umagang ito, Panginoon, inaaral po namin ang aming mga buhay, Panginoon, na ikaw ang may taas, na ikaw ang maparangalan, Panginoon. Lord, salamat po sa isang pagkakataon na ito, na binigyan mo ng pagkakataon ng bawat isa sa amin, Panginoon, bagamat na nasa kaguluhan, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon, nandito kami, Panginoon. Hinahayaan mo kami, Panginoon, na kami ay sama-samang magpuri, magsamba sa Espiritu at Kapitid, Panginoon. Salamat, Lord. Ako na yung lingkod, gagamitin sa araw nito bilang mag-exhort ang mga salita, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon. Wala po akong kasapat na katalinuhan, Panginoon. Ngunit nandyan ka, Panginoon, na patuloy na lang bibigay sapagkat patuloy po akong humihingi, Panginoon, ng wisdom and knowledge, understanding, Panginoon, ay patuloy po sa akin, Lord. Lord, alam po namin na sa umalang ito may gagawin ka, Panginoon. At pinakanalis po namin, Panginoon, na kayo pa rin ang pinakamagaling na guro na siya magtuturo sa amin lahat. Salamat sa kagalakan, sa katayuan, sa kapagdang buong maghapon na ito, Panginoon. Ipinagkakatiwala na po namin, Panginoon, anumang gawa ng kaahaway na nais magwasak. Winawasak po namin ito sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sapagkat ang araw na ito ay para sa amin na malaman. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, sa patnubay na banal ng Espiritu Santo, Jesus, we pray. Amen. Kagaya nga po na sinasabi ko ay napapanahon sa bawat mga Kristiyano, sa bawat mga mananampalataya. Nakikita po natin ang buong bansa ay nagkakagulo, nagkalulubihanan, nagkakaroon ng tagutom, nagkakaroon ng mga dumaan dito. Marami ang mga bagay na hindi natin alam na mahirap arukin sa mga pagkakataon ito. Marami na nagtulungan. Pero kung titingnan po natin sa Matthew
24:36 na mabasa po natin doon. Ito po isang palatandaan na malapit na kanyang pagdating. Ngunit, ito'y hindi mawakas sapagkat ito'y pasimula pa lamang. Dito po natin makikita ang totoong mga Kristiyano na tunay na mayroon tayong matibay na batayan. Bilang isang mga mananampalataya, bilang isang mga lingkod ng Panginoon, tinuruan niya tayo kung paano magpapakapaba. Tinuruan niya tayo kung paano tayo kumilos ayon sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Kung makikita po natin ang ating Panginoon, siya'y pumarito, pero hindi siya tinanggap. Kinatatisuran siya, kung makikita po natin. Dito po makikita po natin na sinasabi dito sa kanya, mayroon po akong 6 na puntos, pero babasahin lamang po natin po ito. Ang puntos na ito, at hindi ko po, bibigyan ko lamang po ng diin ang pinakamahalaga sa puntong ito. At ang una nga po, he is a living stone. Matatagpuan po natin sa verse 4. At ang pangalawa naman po ay makikita po natin sa he is the foundation. He is a foundation stone. Verse 5 po ito. Pangalawang Pedro rin po. At ang dito po sa pangatlo, he is the cornerstone. Sa verse 6 po yun. At ang pang-apat po, he is a precious stone. At ang pang-5 po, he is a stone unstanding. Verse 8. At dito po sa verse, sa pang-apat po, dito ko po kinuha ang aking pamagat. A precious stone. Ang pinakamahalagang bato sa mundo ito na ang ating Panginoon, Jesucristo. Tulad nga po sa mga nangyayari sa ating mundo, nakikita po natin ang kapamagan. Nakikita po natin na kung sino po talaga ang tunay na mga mananampalataya na nagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo, yun lamang po ang may matibay na pundasyon na ito na yun. Dahil itinuruan po tayo dito nga po sa sinasabi dito na kailangan po natin kagaya ng ginawa ng Panginoon. Naparito siya, ngunit siya'y kinatitisuran ng mundo. Ngunit napakahalaga siya sa ating Diyos. Dahil siya po, hindi lamang basta buhay na bato, kundi siya po ay napakadali po nating lapitan. Ang ating Panginoong Jesucristo, kapag tayo ay nananampalataya po tayo sa Kanya, at ibigay po natin ang ating buhay na sumunod na nandun po ang kabanalan, nandun po ang kagalakan na maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Patuloy po tayo na nakakalapit sa Kanya sapagkat tayo lamang po ang may karapatan na lumapit sa Kanya dahil hinahayaan niya ang lahat ng mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Hinayaan niya naman hindi kagaya ng mga kapanahunan na makikita po natin sa Exodus 28 verse 1 na makikita po natin dati, mga kapatid, ang mga makakalapit lamang ay yung mga tinalaga na mga saserdote. Ito ay sina Aaron at ang kanyang mga anak ang pwedeng makakalapit. At kapag nakagawa pa ng kasalanan at hindi siya karapat-dapat sa paglapit sa Panginoon, hindi na po siya nakakalamas sa mga kasalanan. Sa atin ngayon, malaya ang bawat sa atin na lumapit sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa bawat sa atin, nais niya na lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat ito ang kailangan ng bawat mga mananampalataya. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kailangan mayroon po tayong matibay na pundasyon bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Kailangan ng bawat sa atin. Sapagkat sa atin ay isang napagandang pagpapala. Ngunit sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon, ito po'y kinatitisuran nila.
sa atin bilang mga mananampalataya. Ito ang nagpapatatag sa atin sa kabila ng mga nangyayari sa ating mundo. Kung makikita po natin, hindi po ito isang ordinaryo. Dahil ngayon lang nangyari, simula nung ako'y magkamulat, ganito ko lang nararanasan na ang buong mundo magkaganito, magkaroon ng takot. Nagkaroon ng takot sa bawat sa atin, tayo. Nagkakaroon din po ng agam-agam. Ngunit binibigyan po tayo ng katalinuhan ng ating Panginoon upang ganapin ang mga bagay na kagaya ng ganito. Dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa mga ginagawa natin ito. Dahil para sa Kanya, ipinaghihiwalay man tayo panandalian ng ating mga kapatiran at ang ating mga ibang leader. Ngunit nandito tayo ngayon upang ipagpatuloy ang mabuting gawain ng ating Panginoon. Dahil ito po ay isa sa pinakamahalaga sa bawat mga mananampalataya. Tandaan po natin, mga kapatid, na parito po ang ating Panginoon upang maligtas po tayo. Upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa Kanya. Tayo po bilang mga saserdote ng Panginoon. Dahil tayo po ay nakakalapit na ng personal. 24/7 na pwede tayong tumawag sa ating Panginoon. Hindi kagaya ng mga unang panahon na hindi po tayo nakakalapit. Kundi ang mga itinalaga lamang bilang mga saserdote. Ngunit ngayon mga kapatid, tayong lahat, nung tinanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas, ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayong lahat ay pwede nang lumapit. Pwede ka nang magiging saserdote ng Panginoon. Pwede kang gamitin sa bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay pwede gamitin sa ating mga minamahal sa buhay. Upang sila man din po ay makakilala na kapag dumating ang mga bagay nito, ay hindi po natin kinatatakutan. Ang batong buhay na ito, ang ating Panginoon, ang naging foundation na matibay na ating kinasasanlakan sa ngayon. Kung bakit magpanginoon ngayon ay naririto tayo dahil sa ating pinagkat. Ang ating Panginoon, mayroon po tayong mga matitibay na paninindigan, matitibay na pananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat ito po ang ninanais ng ating Panginoon. Na ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ito na ang panahon. Maaari may purpose ang mga bagay na ito kung bakit nangyari ito. Hindi natin alam. Upang paglapitin ang bawat isa sa atin. Upang ang bawat isa sa atin ay matutong tumawag sa ating totoong buhay na Diyos. Maaari ang bawat isa sa atin maging sa gobyerno ay upang paglapit-lapitin. Upang makikilala po talaga natin, sino po ba ang Diyos na ito? Ang Diyos na ating pinanambanan, ang Diyos na ating pinananampalatayanan, ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos na nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa bawat isang tao na nais maligtas ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Buhay ang ating Panginoon. Kaya wala po tayong dapat katatakutan. Huwag po tayong mangangamba sa mga bagay, sa mga nangyayari ito, sapagkat alam natin na mangyayari ang mga bagay na ito. Alam natin na sadyang nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi na po tayo pwede magpapitik-pitik lang na magpapalawalang bahala. Tingnan po natin ang nais ng Panginoon na lumakad po tayo. Ayon sa Romans 12, Romans 12, 1-2. Dito tayo pupokus. Dahil ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po niya dito, kaya mga kapatid, sabi niya dito, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan, isang handog na buhay. Banal at kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. At dito sa pangalawa, isa sa pinakamahalaga, ito ang mga nakakalungkot,
na kailangan po natin bilang mga mananampalataya. Tingnan po natin ito. Sabi dito, huwag ninyong tularan ang sanlibutan. Ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kasiyasiya at lubos sa kalooban ng ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, iharap po natin ang ating mga katawan. Ito na ang napapanahon. Ito na ang mga napapanahon na mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Nais ng Panginoon, magpakabanal tayo sapagkat banal po ang tumawag sa atin. Iharap po natin sa ating Panginoon ang ating mga katawan na walang dungis at kapintasan. Kumilos po tayo ng nararapat. Kumilos po tayo. Gawin po natin ang nararapat sa para sa ating Panginoon. At higit sa lahat, huwag na po tayo makiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Ang mundong ito ay sadyang napakamakasalanan. Kaya kung bakit kung mga nangyayari ang mga bagay nito, kailangan natin magising sa tiyak na katotohanan sa sinasabi ng kanyang salita. Na inaakala natin na ito ay parang dinadaan lamang natin sa biro dahil nakakasiya, nakakatuwa. Hindi naman ligid sa ating kaalaman. Ano po ang mundo ngayon? Bilang isa sa mga tinawag ng Panginoon, lumakad po tayo na nandoon ng kabanalan. Isipin po natin na pumarito ang ating Panginoon upang tayo maligtas. Huwag na po tayo maging pasaway. Dahil ang mga pasaway ay hindi ito nais ng Panginoon. Sumunod na po tayo na nandun po ang pagpapala, nandun po ang kagalang-galang. Tingnan po natin na kapag may makita na po tayo, tingnan natin ang kanyang salita. Kapag may narinig tayo, pumunta po tayo sa kanyang salita. At makikita natin ang katotohanan. Dahil sa mundo nito, mga kapatid, kailangan natin magpakatatag. Dito, makikita ano ba ang condition. Ano ba ang tinatayuan mo? Kung magpahanggang ngayon, ay patuloy po tayo nakikiayon sa mundong ito, especially sa social media. Napakarami po. At kung ano ang bago, yun ang in. Tayo naman, bago tayo gumawa, mga kapatid, tingnan natin. Siya sabi natin ang salita ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon. Kumilos po tayo na naroon ng kabanalan. Maglingkod po tayo na naroon ng kadalakan. Maggawa po tayo sa ubasan ng Panginoon sapagkat napapanahon na sadyang nalalapit na ang kanyang pagdating. Kaya lang sabi dito, He is a living stone. He is a foundation stone. He is a cornerstone. He is a precious stone. And He is a stone of stone. Ang batong kinakasuran ng mga hindi mananampalataya. Ngunit para sa atin, mananampalataya ay isang pagpapala. Dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makalapit po tayo sa Kanya. Ito po ang nais ng Panginoon sa bawat sa atin. Magpakatatag po tayo. Ano man ang mga narinig natin sa mundo ito? Hayaan po natin na ang Panginoon nandiyan sa atin. Kapag kasama po natin ang Panginoon, wala po tayo nalimutan. Huwag po natin tingnan ang kakaunti ng ating manilang. Ang pinakamahalaga, tayo mismo ay may pagsasaliksik sa ating mga buhay. Lumakad po tayo na naroon ang kagalakan sa ating mga puso at naroon ang kabanalan bilang pagsunod, bilang mga lingkod na tinuruan ng Panginoon. Lumakad ka na naroon ang pagmamahal sa ating Panginoon sapagkat banal po ang tumawag sa atin. Magpakabanal naman po tayo. Mga kapatid, sa araw po na ito, hindi ko na po papahahabain ang mensahe natin. Ang nais lang ng Panginoon sa atin, huwag natin katatakutan ang mga bagay na ito. Dahil at anumang mangyari, saan man tayo pumunta, kung talagang tayo ay hahawaan ng sakit na ito, wala na tayo magawa. Ngunit tandaan po natin, protektado po tayo ng Panginoon sa lahat ng Panginoon. Bilang mga tinawag at mga lingkod, at bilang mga ligtas, huwag po tayo mag-alulong.
Patuloy natin ipanalangin ang ating mundo. Patuloy po natin ipanalangin ang lahat ng mga lugar, buong akata sa buong mundo, especially sa ating Pilipinas, na sila po ay magbago. Magbago na ng pag-iisip. Huwag na po tayo makiayon sa takbo ng sanglibutan. Kapag sinabi sa atin na tayo mag-quarantine, sumunod po tayo kasi sinasabi niya, kung titingnan po natin, kung babasahin po natin diretso hanggang 10, makikita po natin na sumunod po tayo sa ipinag-utos ng gobyerno. Huwag po tayong pasaway kasi para sa atin lahat. Ang mga Kristiyano hindi po pasaway. Ang obligasyon po natin, mga kapatid, ipanalangin po natin ang buong sanlibutan. Ipanalangin po natin ang mundo ito. Ipanalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay na sila nandun po ay makakilala upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang sama-sama po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maliligtas po tayo, sama-sama po natin ating mga mahal sa buhay.